tandaan nyo yung desisyon ng Korte Suprema sa kaso ni Bongbong Marcos, delikado yun. Kaya nila sinabi na hindi disqualified from the start si Bongbong Marcos para... Rapid fire! Magandang gabi po mga kaibigan. Muli po tayong mag-aanyaya sa ating pagtatanghal na tatampukan ng mga pagtalakay sa mahalagang issue na ating pag-uusapan. Alam nyo, bumabanat ngayon kay Marcos sa social media, nagpapanggap na mga kunyari nasa kampo sila ng oposisyon. Pero ang totoo, kampo ni Digongyo. Katunayan mga kaibigan, yung isang mouthpiece ni Inday Sara na umimbento ng isang kumpanya ng survey. Mga kaibigan, panay na ang banat kay Bongbong Marcos di ba? Yan ang sinasabi ko sa inyo yan ang dapat ninyong antabayanan. Nagsisimula na sila kung paano gigibain para makaupo agad sa pwesto. Dalawang bagay siguro gustong ma-appoint si Tikya, Tikya. Pinagaganda pa Tikya. Tikya lang yun mga kaibigan, Tikya ka pa. Ngayon, sinasabi na hindi raw niya maramdaman si Bongbong Marcos. Gusto niya magparamdam sa kanya. Mga kaibigan. Ngayon, nag-meeting din sunod-sunod na. Yung mga dating cabinet member, sekretary ni Digongyo, nakipag-meeting doon kay Digongyo sa Davao. Mga kaibigan. At nung isang araw, nung last week, lumabas ang litrato, si Trixie Angeles ay dumalaw din kay Digongyo. Kaya ingat-ingat ka, Bongbong. Mukhang bina-blackmail ka na ng nakapaligid sa'yo para hindi mo sila tanggalin sa pwesto. Wag mo papakialaman yung mga pina-appoint nila sa iyo ng sindikato. Dahil pagka tinanggal mo siya sa pwesto, kakampi na siya rito sa kabila para bumagsak ka na. Kaya sabi ko sa inyo, si Bongbong Marcos hindi nangangailangan niya ng oposisyon, mga kaibigan. Tandaan nyo yung desisyon ng Korte Suprema sa kaso ni Bongbong Marcos, delikado yun. Kaya nila sinabi na hindi disqualified from the start si Bongbong Marcos para magkaroon ng mabuksan ng pintuan at masara ng pintuan para sa tamang kandidato na dapat maupo. Sino dapat yon? Kung disqualified si Bongbong, si Leni Robredo yun. Ano ginawa ng Korte Suprema? Binuksan ng pinto para ang pumasok si Sara Duterte. Yan ang tandaan ninyo. Sinadya yung desisyon na yun, hindi para paboran si Marcos. Paboran siya sandali para mag-giveaway na kung sakaling mawala siya sa pwesto, hindi si Robredo ang uupo, kung hindi masiguro nila na si Sara Duterte ang uupo. Sino ba nag-appoint sa kanila? Lahat sila appointed ni Digongyo. Ilan na lang ang hindi dyan? 2 o 1. Kasama pa nila ngayon. Mga kaibigan, nakikipagkamutan na ng likod sa kanila. Akala mo nung araw kung sino magsalita.
Oh, lumabang kayo. Lumaban daw tayo dahil siya ginigipit. Mga kaibigan, kinakasuhan siya ng impeachment. Nung kinakasuhan siya, lumaban daw tayo. Nung naayos na yung problema niya, nawala na yung impeachment, pabor na lahat. Sa kay Digong nyo, ang kanyang mga desisyon. Ganyan eh. Yan ang nangyayari. Ngayon, yung COMELEC, yan eh, pabrika yan ng mga walang iya sa gobyerno. Mga kaibigan. Di ba? Si Pichay, nakatakbo nitong nakaraan, natalo lang. Convicted yan eh. Wala pang pardon yan. Convicted yan. Mga kaibigan, convicted ng Korte Suprema. Di ba dapat idemanda ron yung mga pumirma? Kung sino man. Yung COMELEC and Bank. Dahil dereliction of duty yun. Sa aking palagay, kahit hindi ako abogado. Di ba? Nagpabaya kayo eh. Kaya sabi natin, alam nyo, yung quasi-judicial power ng COMELEC, dapat yan sa ibang ahensya ilipat eh. Ang maging function na lang ng COMELEC ay tagabilang ng boto. Hindi ba? Pagka may mga kaso, idudulog mo dyan, dinaya yung isang tao, pero naproklama na. Sino ba nagproklama? Tapos later on, lalabas sa desisyon ng Supreme Court, dinaya nga yung kandidatong nagprotesta. Pero yung nakaupo, pinasumpa nila. Sino ba bumilang ng boto at sino ba nagpasumpa dyan? Sino ba nagproklama dyan? Hindi ba yan COMELEC? Mga kaibigan, wala kang kalaban-laban eh. Kaya nagagawang mag-abuso nitong Commission on Elections sa panahon ng halalan dahil sa sobrang kapangyarihan nila. Yan ang dapat na iklip ang powers. Kaya lang, para magawa mo yan, kailangan baguhin mo saligang batas. Mga kaibigan? Kasi kung gagawa ka ng hiwalay na opisina, sa pamamagitan lang ng mga direktiba, wala yan. Dapat batas din. O kaya magpasa ang Kongreso ng batas na magke-create sa isang separate independent body para sila ang hahawak ng mga kaso laban sa COMELEC. Ito po si Percy Lapid. Maraming salamat at magandang gabi, Marcelino Liba.